Good morning po sa inyo lahat. Magandang umaga po. First vlog po natin to. Dito po sa ating maliit na libangan nating halamanan at manukan. Ito po yung unang araw po natin pagbablog para po ma-share po natin ang aking mga daily activities po. Ito po yung aking mga alagang bayabas, mga saging na saba. Ayan, kung makikita nyo po, ito po ay hobby ko lang po to. Yan, pumupuso na po. Unang pong puso ng tanim kong saba. At ako'y natutuwa sapagkat yung aking paglilibang ay kakaroon ng magandang resulta. Dahil sa habang ako'y naglilibang ay na-harvest po tayo. Ito po ang aking pang stress reliever po. Ito po yung mga turdan naman po ito, turdan. Ayan, puno po ng turdan. Siguro almost na to, 4 months. Medyo maliliit siya pero gumanda kasi inabot po siya ng tag-init na nakakaraan. At maganda naman po siya. Ayan, atin pong libutin yung aking mumunting halamanan. Ayan, ito po yung bayabas. Medyo nagkadikit-dikit na po siya kasi nung una po bayabas po talaga aking pinagtutuunan ng pansin, pero medyo naiinip po ako kaya nagtanim na rin ako ng saging. Natutuwa naman ako, ang bilis ng medyo matagal din itong saging, kaya lang ayun, namunga na rin kahapon nga December 2 nakatiba kami ng saging. Ayan, napakaganda ng kanyang bunga. Hindi ko nga lang naipakita sa inyo kahapon. Ito po yung puno kahapon na aming tinibang saging. Yan, ito po yung kanyang suwi, yung susunod, yung kanyang follower. Yan po, siguro mga ilang buwan na lang baka ito mamunga na rin kasi mataas na rin po. Almost pito ako, siguro almost po to, ito po kami ko, siguro almost ilang feet na ba to, 10 feet, mga 10 feet na siguro ang taas nito. Yan. Ngayon ito po ay itong punong ito na mother, ito pinaka mother ng ng mga suwi dito. Ayan, yan, pakita po kasi may mga suwi po dito. Yan, ngayon po itong pinaka mother para po hindi masayang kasi hindi po kinakailangan na dikit-dikit yan gusto ko po nga iwalay to, bunutin to, itong mother na to bubunutin ko, tapos base doon sa mga tutorial lang din po ang pinagbabasyan natin kasi hindi pa naman po talaga tayo nakaka-experience ng pagtatanim ng matagalan at saka ng maramihan ito. Gagawin po natin dyan sa mother na to, pag tinanggal po natin yung niyan, binunot po natin, puputulin po yun doon ng sagad, tapos i-replant natin o ibabaw natin ng panibago, tatanim natin panibago. And then sabi po nila, base rin po sa kanila, nagsusulo yan po yan dyan sa lahat sa palibot na yan. Ngayon yun po ang gagawin po natin dyan. Ngayon kaya ko po ganun ang gagawin para dumami po ang lahi nito kasi sobrang ganda po talaga na naging bunga niya. Mamaya po pakikita ko po, nasa bahay na po nasa bahay na po yung sana araw-araw ako naman po araw-araw na dito at dito po ako naglilibang araw-araw. 1 to 2 hours lang ako na dito kasi
meron po naman akong ano eh, meron po akong tindahan. Yun po ang talagang ginagawa ko araw-araw, hanap buhay ko po. Pero ito pagtatanim ng mga ito po yung libangan ko lang, kaya lamang nakikita ko po na meron po palang magandang naidudulot din to. Kasi simula nung ako ay nagtanim dito, yung aking ano, nagkakaroon ako ng peace of mind. Ito po, ibang ano po to, itong ibang variety po to ng bayabas. Ito po yung guwapo kung tawagan nila eh. Yung malalaki po. Namunga na po to isang beses. Pero ang height nito ay ano lang to, nasa 4 feet lang ito. 4 feet pa lang to. Mababa pa to. Pero namunga siya nung aking tinanim, namunga po siya ng 3 piraso. Pero malaki po naging bunga niya. Siguro po almost ano yon, mga siguro mga halos kalahating pong. Pong ano? Ito nga pala aking karating. Pong, aking binibidyohan, Pong. Nagbibidyo ako. Wala akong magawa eh. Yun po ang ating kaibigan, kababata at ating katropa, si paring Willie. Ano, naglilinis ka ng ano, area? Oo. Sige, Pong. Ayan po, ang aking kumparing yan, tsaka kababata kaibigan, napakabait po niya sa akin, paring Willie. Ito po yung mga bagong tanim ko na saba. Yan. Araw-araw po sana magkuha tayo ng video araw-araw dito sa aking area at saka sa mga ginagawa ko daily. Para po lang para lang po malaman natin o baka maisipan nyo rin po na kung kayo mga naiinip sa buhay o walang magawa, meron kayong kapirasong lote. Ito pong lote ito ay akin lang nirerentahan. Siguro almost ano lang po to, magmula doon sa boundary yon, yan po, hanggang doon po, yan, hanggang dito po, hanggang doon sa kabilang dulo. Yun, kung makikita nyo po yun yung may ano po yun, may tarapal po yun doon. Siguro almost ano lang po to, 200 square meter lang siguro ito. Nasa 200 square meter. Hanggang 220 para kung ganun ang sukat ko. Estimate ko po. Nirerentahan ko lang po to yearly sa aking kaibigan. Pinahiram lang po sa akin to, pero ginawa ko po, binibigyan ko na lang po siya. Hindi naman po totally renta yon. Pang palubag-loob lang po. Pero yung idudulot naman ito sa akin, itong area nito ay sobrang ginhawa sa akin kalooban. Ang purpose po ng ating pagbablog na ito ay para po ma-share ko lang sa inyo kung anong aking ginagawa. Tsaka baka po may mapupulot kayong aral o kapakinabangan. Hindi po para ipagyabang ang lahat ng ito. Huwag po natin gawing negatibo. At least gawin natin positibo ang mga bagay-bagay na ating ginagawa sa araw-araw. Ito katuwa siya, nagkaroon na ng buhay, nagkaroon na ng bunga. Ito sa aking, itong kauna-unahang bunga ng aking saba. Ito, yan po, yan. Kakatuwa, medyo maliit siya pero okay na rin dahil sa unang pa lang po siya, at doon po natin malalaman kung paano po ang tamang pag-aalaga ng saging. Kasi base po rin sa mga tutorial na napapanood din natin sa YouTube, napakarami po yan, ay hindi rin po pala maganda ang ganito. At sa aking sa pagkaka-experience ay totoo naman po, kasi ito nga po medyo maliit ang kanyang buwig. Ang tawag po sa amin dito ay buwig o yung bung yan ay medyo maliit. Compare nyo po doon sa katabi niya na ito sa kapitbahay ko, sa may-ari pa po ng lupa yan. Pagkalaki-laki po nito kung personal nyo makikita. Yan, pagkalaki-laki po niyan. Kasi ang
Tingnan niyo po ang kanyang puno. Wala siyang masyadong kasamang puno rito. Nagsosolo na lang po siya. Yan o, wala po. Tingnan niyo naman po pagka, yan po yung pagkalaki-laki niya kung makikita niyo sa personal. Makikita ko po ang angulo na maganda-ganda. Yan, ay medyo malabo ang kuha kasi yung ibang ano, titingnan po natin ha. Saglit lang po ha. Kung saan tayo makakita ng magandang angulo na medyo makikita natin laki. Medyo madilim po kasi agis dalay tayo, pero kung may ano po, kung may anak po sa inyo, pag ito nilagay sa sako ng feeds to. Kasi laki po doon, puno po ang sako ng feeds yung po. Kaya napakaganda ng nagsosolo pala. Ito yung po mga suwi niya. Ako na po naglilinis ng mga tabihan nito eh. Itong isang to naman, ito may namunga na rin. Maganda rin naging bunga nito. Dahil dadalawa siya. Kahit na siya nakalutang, eh naging maganda. Siguro kasi nga yung nutrient niya, tsaka maluwag yung kanyang mga tabi. Kaya siya bumunga ng malalaki. Kaya yun ang gagawin natin dito sa ano, sa mga follower nito aking mga itong aking mga tinin nyo naman po sa akin ito. Nanghinayang po ako kasi dahil po ito po kauna ko tinanim eh. Kasi napagkada ako nanghihinayang dahil sa wala pa po akong natatanim noon, ay kaya pinabayaan ko lang siya na dumami ng dumami, pero naging resulta yun, maliit na naging bunga, maliit na kanyang buhig, ang kanyang puso. Ayan. Kaya ang ginawa ko, ang gagawin ko dapat, ito po ay babawasan ko. Magtitira lang dapat ako ng mga isa o dalawa lang dapat. Ay ilan to? Nabawasan ko na nga po ito ng ano eh, ng dalawa. Ay ilan po sila oh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na po sila. Kasama na po yung kaapu-apuhan na yan. Ito, kaapu-apuhan na yan eh. Ayan po mga apo na yan kung tawagin natin apo. Kasi ito ang mother. Ito po ang mother. Ito po ang son. Tapos yun na po yung grandson. Yan. Kaya hindi po dapat palaga ganyan. Pero tayo naman po bago pa lang, sisimulan pa lang po. At least magkakaroon na po tayo ng idea kung paano. Ito po kagaya to. Binawasan ko na po ito. Wala pa po itong bunga. Pero hindi ko po alam kung ano kasi lalaki yung bunga nito pag namunga. Kasi dati marami rin po yan eh. Ay, ngayon ko pa lang po nabawasan at itinanim ko rito isa. Tsaka yun po yung dalawang yan. Ito po. Ito. Yan. Oh yan. Tinanim ko po yan. Ay kung tutusin parang mali pa po rin eh, dahil dapat yan maliit pa lamang, tatanggalin na natin. Ay ko naman po tawag nila desuckering eh, yung pagtatanggal ng sucker o yung followers. Ko naman nanghihinayang pa dahil sa babago pa lang naman ako. Kaya ang ginagawa ko sa ngayon, dapat ang gagawin ko ito po yung mga sumunod na tanim ko. Kaya dapat itong kagaya nito, itong followers na to o sucker, ang gagawin ko dyan, ililipat ko na. Kaya lang area natin sobrang liit, maliit lang. Natutuwa ako sana kung ako lang may lupa na malawak. Yan ko lang po nararamdaman na ako po pala ay may hilig din sa pagtatanim kasi nag-i-enjoy talaga ako eh. Hindi ako naiinip, hindi po ako naiinip sa pagtatanim. Bagkus gusto ko magparami. Kahit na medyo ako nahihirapan ay maligaya naman po ang pakiramdam. Dito meron din akong tanim na mangilan-ngilan na agabi. Tawag namin dito agabi San Fernando eh. Kaya lang medyo napabayaan ko ng tag-araw kasi ang tigas po talaga ng lupa rito. Pikat ang lupa. Pikat ang tawag sa amin doon sa mga lupa na parang sa bundok pa, yung matitigas. Ang ilalim po nito, itong lupang ito ay pikat. So ngayon, sana po sana samahan niyo po kami. Maraming nakatanim dito.
Ito yung suha. Sana po samahan niyo ako po araw-araw dito. Pakikita ko sa inyo ang aking daily activities. Para sa gayon, kung wala kayong magawa, panoorin niyo ang aking mamunting video araw-araw kahit saglit lamang po, kasi sarap po talaga maglibang pagka ganito. May bunga na po ang aming ano. Medyo maliit lang din to kasi maliit ang puno niya. Parang ibang lahi rin to ng saba ng ano ng turdan po naman to, turdan. Medyo maliit ang lahi nito. Yung turdan na to. Nahingi ko lang po ang ano nito, binhi nito. Kaya medyo maliit compared do sa sinibakong yun na malaki. Siguro baka malaki din naman tong susunod to follower na ito na susunod na bubunga, dahil sa para mas malaki siya kaysa dun sa ina. Doon sa mga shoutout nga po pala dun sa mga Tagayasaki Torres dyan. Yasaki Torres dyan sa Barangay Makiling, Kalamba. Yan, baka kayo alam ko marami dyan ng ano eh. Dati po kasi ako nagtatrabaho dyan sa ano, dyan sa Yasaki Torres. Ngayon, alam ko maraming mga lupain dyan eh. Magtanim po kayo, matutuwa po talaga kayo, ganyan. Ngayon wala na realize at saka naramdaman na nag-enjoy ako sa farming. Parang nagugustuhan ko po talaga siya, nag-enjoy ako. Ito bagong lipat po kaya medyo nalanta. Sa ganun na lang po, at sana kahit pa paano masulyapan niyo ang aking mamunting video. Araw-araw po mag-update po ako kung kakayanin po ng aking oras, kasi gaya na nasabi ko kanina, ito po ay isang hobby na nakakadulot ng ginhawa ng kalooban sa akin sa araw-araw kong ginagawa ito. Dati po nga pala, marami po akong alagang manok dito. Yung heritage chicken, mga imported na Rhode Island Red, tsaka itong light Brahma. Yan. Ngayon po, sobra nang mamahal mga ito na asin. Ngayon po, sobra nang mamahal ang lahi ng mga manok to. Kala ko kasi kikita ako dito, gagawin ko sanang business. Ngayon po, ang naging problema ko po naman dito, wala po palang market dito sa atin masyado. Ewan ko lang po sa ibang lugar, kasi yung mga napapanood ko maganda naman kanilang mga comments, mga bentahan, pero kung ako na po nag-aalaga, naparami ko po sila. Ngayon walang market, lugi talaga. Ngayon ang ginawa ko po, wala na, inalpasan ko lang po dito sa area kong to. Dito ko na lang hanggang sa naubos na kinakain ng aso, dahil sa may nakakapasok ng aso dito dati. Ito po kasi net lang dati, ngayon nilagyan ko steel matting ang aking mga fence na to, mga bakod. Ito po steel matting na to, yan, steel matting. Yung isang araw nga siguro 1 week ago, pinasok ako ng hindi ko namalaya na sira na pala dito. Nasira pala to, binutas ng aso yung chicken wire, nabulok na yung chicken wire. May chicken wire po yan nabulok na. Ngayon pumasok dito ang aso, binutas ang net at saka yung chicken wire. Kaya ang ginawa ko, nilagaw na rin po ng steel matting. Nangyari po, ngayon po nangyari, kinatay na naman ang aso kinain ng aso yung isang Brahma ko. Yun po asil. Mahilig po ako sa heritage, hindi po ako mahilig sa mga game foul chicken po, yung mga sasabungin. Mahilig lang po dyan sa mga babae yung manok na sasabungin ka, dahil sa gusto ko lang po dyan iitlog. Sige po, by next video ko po, at titinan po natin kung anong may update ko sa inyo.
At para na sa gayon ay nalilibang po kayo at ngayon din po ako. Ito asil po, purong asil to, pero hindi ko po maparami dahil sa ang dami pong ano dito, yung mga hayop na kagaya ng pusa kinakain yung mga sisiw. Ito po yung black asil naman yan. Ang gaganda po ng katawan nito, sobrang lalaki. Naging problema ko rin po dyan, wala rin po market dito yung ano, yung po bang meat pagka yung binibenta niyo po ng para katayin. Wala po din market dito, walang masyadong market. Kung may bumili man sa inyo, sobrang mura po, 150 to 190 lang ang per kilo ng live. Hindi niyo po kikitain yan sa mahal ng patuka. Ito yung game pole, ano yan tayo, tawag ko na lang dyan native eh. Pero ano po siya, lahi niya na ipasabong. Ilan lang po to, pipito na lang po itong alaga kong manok. Ito pong buong area ko yan. May sili, hindi rin gumanda, hindi ko naalaga naman ayos yan. Pero nakapokus ako ngayon sa mga saging nito. Sige po, sa next video ko na lang po kayo i-update ito. Sige po, bye bye.